Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang salita na nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.
Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makakatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila talos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi nila naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinidinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad may ibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinahay, kundi sa salitang mahal mula sa ibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin?" Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas.
Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang mangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana ng Pong Jesus Nazareno ngayong unang Biyernes ng buwan ng Abril. Nakaka-4 na buwan na tayo, no? At sa bawat paglipas ng buwan, paglipas ng panahon, mainam na lagi nating sinusuri kung lumalalim ba ang ating ugnayan, lumalalim ba ang ating pagkakakilala sa Poong Jesus Nazareno, lalo tigit, lumalalim ba ang iyong pagkilala sa iyong sarili. Mahirap po kasi yung pag sinasabi natin, tumatanda tayo nang walang pinagkakatandaan dahil hindi natin naproproseso, hindi natin inaalam yung nangyayari sa atin, yung kalooban natin. Habang tumatanda ka ba, nagle-level up ang mga pagsubok mo sa buhay, ikaw ba ay mas nagiging responsible at mas nagiging mature o mas nagiging mahina ka? Alin sa dalawa po? Tingnan po natin. No? Sa Ebanghelyo, naranasan ni Jesus na siya po ay mabigyan ng bias opinion, bias judgment. Kasi sabi po dito, marami dito ang gusto na siyang patayin. Pinagbabalakan siyang patayin ng ilang mga Hudyo noong panahong iyon doon sa bayan ng Galilea. Mayroon din mga tao na nagsasabing walang nakakaalam sa pagdating ng Mesiyas. Walang nakakakilala. Pag dumating ang Mesiyas, ay si Jesus, ipinapahayag niya na siya ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas. Sabi ng ibang tao, kilala natin siya kung saan siya nanggaling. Yan. Pero dito po, hayagan namang din ipinahayag ni Jesus na sabi niya, sigurado ba kayo, kilala niyo ako? At ito yung siguro, no? Magandang mapagnilayan natin sa puntong ito ng buhay natin. Ikaw ba talaga yung dapat na ikaw? O ikaw yung tipong tao na idinidikta ng mga tao na dapat ikaw? Nakuha niyo ba? Ikaw ba talaga yan? Kilala mo ba sarili mo? O nagpapa-apekto ka sa mga sinasabi ng mga tao, sinasabi ng mundo na dapat ganito ka, dapat ikaw ganito? Yung mga medyo hindi malinaw ang identity nila, ang kanilang pagkatao, ito yung mga madaling masilaw, madaling maligaw,
lalo tigit sa mga kabataan, ito yung mga pumapasok at madaling mauwi sa depression. Kasi masyadong napipressure sa expectation ng mga tao sa paligid niya. Yung ginagawa mo lang, yung sa tingin mong ikakatuwa ng mga tao. Pinipilit mong kumilos ayon sa kung paano ka magugustuhan nila. Pag ganyan, hindi ka magiging masaya niyan. Kaya nga dito, sabi ni Jesus, kilala niyo ako? Sigurado kayo? Ako, kilala ko sarili ko. Kung ano ang totoo. Kung saan ako nanggaling. Nanggaling siya sa Ama at lahat ng ginagawa niya, malinaw sa kanya, kagustuhan ng Diyos ang dapat niyang gawin. Hindi kung ano ang gusto ng tao na dapat niyang gawin. Kaya nagiging matatag. Kaya nga kahit na pagbantaan siya, gusto na siyang ipapatay, hindi siya natatakot, hindi siya natitinag. Baka ito yung kailangan mo, na para i-push mo ang sarili mo. Hindi ka mahina. Huwag mong isiping mahina ka. Baka yan ang sinasabi ng tao sa iyo na mahina ka para maging mahina ka at manghina ka. Kailangan nag-iisip ka Ano ba yung, di ba? Anong motivation nila? Bakit niya sinasabi sa iyo yung mga medyo hindi magaganda sa pandinig mo? Siyempre, dapat lagi nasa tamang konteksto, ha? Kasi baka pinaggigiitan mo kilala ko ang sarili ko, eto ako. Baka naman nagiging mayabang ka na. Kaya dapat laging mayroong discernment, mayroong self-reflection, pagninilay. Para lagi tayo nasa tamang konteksto. Tingnan nyo, sabi sa unang pagbasa, ganito ang iniisip ng masasama sa aklat ng karunungan. Ganito ang sinasabi ng masasama. Ganito sila mag-isip. Sabi, tambangan natin yung mga matuwid. Abangan natin. Bugbugin natin. Patayin natin yung matutuwid kasi hadlang sila sa balak natin. Ipinamumukha nila na tayo'y makasalanan. Di ba magandang masuri yun na bakit ka nakaka-experience ng rejection? Bakit ayaw sa'yo ng tao? Yun muna din dapat Bakit ayaw sa'yo ng tao? Bakit inaayawan ka? Kailangan ma-pinpoint yan Bakit ka inaayawan? Baka talagang masama ugali mo. Baka talagang magaspang ugali mo, mayabang ka, kaya nilalayuan ka. Pero kung, sabi ko nga, kilala mo ang sarili mo, tama ba yung ginagawa mo? Mabuti ba yung ginagawa mo? Kung mabuti ka, kung mabuti yung ginagawa mo, pero nakakaranas ka nito na inaayawan ka ng mga tao, hinay-hinay. Huwag kang padadaig dyan. Kasi baka kaya ayaw sa'yo kasi gusto nila sila ang nasa posisyon mo. Nahawa ba? Hindi lahat ng rejection ay dahil hindi ka magaling. Hindi lahat ng rejection ay dahil pangit ka. Hindi lahat ng rejection dahil tamad ka. Hindi ganun. Kundi minsan, kaya ka nire-reject kasi nakikita nila yung husay mo. Nakikita nila, mas mahusay ka, mas magaling ka. Kaya aabot sa punto, pwede kang siraan, pwede kang imarites, pwedeng magpakalat ng misinformation and disinformation
para lamang panghinaan ka ng loob. Ay, ayaw sa akin ng mga tao. O ayaw ko na rin, di na ako kikilos, dito na lang ako. Ayaw nilang maniwala sa galing ko. Eh kung ayaw nila, di kawalan nila. Kaya lang kung magdidwell ka doon sa ayaw nila sa'yo, tapos huminto ka na, dyan ka na lang, wala, ikaw ang talo. Kung ano man yan, no? Kung ano man yung dinadrama-drama mo sa buhay, so, ini-emote-emote mo ngayon, dahil lamang may mga taong hindi naniniwala sa iyo, paniwalaan mo muna sarili mo. Bago mo ipagpilitang kilalanin ka ng mga tao, kilalanin mo muna at tanggapin mo kung sino ka. At ang pinakamalinaw, mabuti ang pinagmulan mo. Ang pinagmulan natin. At sino yan? Ang Diyos. Mabuti siya. Binigyan tayo ng sapat, ang king talino, ang king galing. Kaya wag mong sabihin, hanggang dyan ka na lang. Yan ang sinasabi ng tao sa iyo eh. Hanggang dyan ka na lang. Paniniwalaan mo ba na hanggang dyan ka na lang? O ipupush mo ang iyong sarili? Imo-motivate mo ang iyong sarili? Uy. Hindi po yan madadaan-daan sa pag-iyak-iyak lang. No, Nazareno, kawawa naman ako. Walang mangyayari sa self-pity mo. Ha? Patunayan mo din. Minsan hindi naman yung gusto mong patunayan na talagang magaling ka to the point na ikaw mismo nakikipag-away ka na. Wrong motivation naman yan. Wala kang ibang dapat patunayan sa ibang tao. Hindi mo dapat ipagsiksi, pero patunayan mo na kaya mo, patunayan mo na mali ang iniisip nila sa iyo. Pag ganyan ang iyong mentality, lalo na sa mga kabataan, malayo ang mararating mo. Mas maginhawa ang magiging buhay mo kaysa doon sa ngayon na iniisip mo. Kasama mo lagi at handang tumulong ang Poong Nazareno para gabayan ka sa iyong mga gagawin, sa iyong mga pinaplano. Yung pagdarasal, dagdagan mo ng motivation, ito yung magpupush sa iyo para mas maging mabuting tao sa kabila ng mga masasamang ginagawa sa iyo. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin ang pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya, manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha,
naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ng lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ng tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, hilumin ang aming puso. Nang pagbabago'y aming matamo, ito'y pag-aalay sa'yo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala. At tanggapin itong aming hiling, nais naming ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ang buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan. Ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsilod po ang lahat. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang wagas sa pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong 5 mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin, mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,